habang si Kibuloc mga kababayan, nasa bilangguan, yung kanya pong abogado ay nag-file ng Certificate of Candidacy para sa pagtakbo nitong si Kibuloc dyan po sa, sa Senado. Ano po, dahil kung matatandaan niyo ang sabi dito, sa Abante TNT, tunay na tabloidista, kahit nakakulong, Kibuloy tatakbong senador sa 2025 election. Sabi pa dito mga kababayan, pagkatapos pahirapan ng gobyerno, kita nyo, tatakbo ha. Eto, sabi dito, tatakbo bilang senador si Kingdom of Jesus Christ kay OGC founder Apollo Kibuloy sa 2025 midterm election. Hinahin ng Certificate of Candidacy, COC, si Kibuloy ng kanyang abogado na si Atty. Mark Tolentino. Sabi pa dito mga kababayan, matatandaan na nahaharap si Kibuloy sa patong-patong na kaso sa Pilipinas maging sa Estados Unidos. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy ay sexual trafficking, money laundering at iba pa. Kabilang dyan mga kababayan pa yung sexual harassment, sexual abuse, child abuse at saka sexual abuse mga kababayan. Yan po yung mga kinakaharap na kaso nitong si Kibuloc. Ano po ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, eto daw pong abogado nitong si Kibuloc ay nag-file daw po ng Certificate of Candidacy kasi nga tatakbo sa pagkasenador etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam niyo kung matatandaan niyo, 'di ba, etong si Kibuloc, isa po ito sa nagpahirap sa ating gobyerno. Isa po ito mga kababayan sa nagpahirap sa ating mga law enforcement na gumamit ng taong bayan para protektahan yung kanyang sarili, mga kababayan, habang nagtatago po siya. So ngayon, kung magiging senador yan, mga kababayan, partida ha, hindi pa nga senador. Abusive power na agad. Ginagamit niya yung pagiging pastor niya para protektahan yung kanyang sarili. Gumagamit siya ng mga tagasunod niya para protektahan yung kanyang sarili. Paano pa kaya kapag ka naging senador na to? Paano pa kaya kapag ka nakalusot siya sa Senado at sinuportahan ng kanyang mga miyembro, mga kababayan? Di lalo na. Baka abusive power na talaga. Hindi tunay at hindi totoo yung sinasabi ni Nabanat Bay at nung kanyang kapatid na hindi maghihiganti yan si Kibuloc, mga kababayan. Hindi mga abuso sa kapangyarihan yan. Dahil pastor pa nga lang, mga kababayan, kita nyo naman kung gaano katindi ang tingin sa kanyang sarili. Feeling niya, siya ang Diyos, mga kababayan. Kaya kung titingnan po nating mabuti, lalo na sa mga butante, maging matalino po kayo sa pagpili ng kandidato at pagboto dito sa mga katulad nitong si Kibuloc. Kasi si Kibuloc, mga kababayan, yan po ay may kinakaharap na kaso. At isa siguro, mga kababayan, sa paraan niya para maabsuelto, ang tumakbo sa pagkasenador. Dahil pagka nanalo siya, mga kababayan, kailangan niyang gampanan at kailangan niyang tugunan yung kanyang responsibilidad sa mga kababayan nating Pilipino kapag ka nahalal siya na senador. So ngayon, hindi siya mabibilanggo. Kailangan niya magtrabaho bilang isang senador. Katulad ng ginagawa, mga kababayan, nitong sina Bato de la Rosa na ginagamit ang Senado para protektahan ang kanilang mga sarili. At ngayon, gagamitin ni Kibuloc, mga kababayan, ng Senado para idepensa at protektahan ang kanyang sarili. Kaya doon sa mga butante, maging matalino po kayo sa pagpili ng kandidato at pagboto sa darating po na 2025 midterm election, mga kababayan. Kasi unang-una, baka mawaglit sa inyong isipan na eto pong si Kibuloc, mga kababayan, ay may kinakaharap po na patong-patong na kaso, especially sa Estados Unidos. Ano po kaya siya pinaghahanap ng FBI? Tapos, mga kababayan, kabilang pa sa mga kinakaharap na kaso nitong si Kibuloc, baka lang kasi madaanan nyo to sa balota at makalimutan nyo, siya po ay offender di umano ng sexual trafficking, mga kababayan, at saka human trafficking, qualified human trafficking, at saka money laundering at iba pa. Mga kababayan, ano po, kasi baka mamaya makalusot pa. Anyway, ngayon punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan, mga kababayan, eto daw, ayon po sa News 5, sina Executive Secretary Lucas Bersamin at saka Justice Secretary Boying Remulla Argarian, Reform Secretary Conrado Estrella ang magiging caretakers ng gobyerno ng Pilipinas habang nasa Laos si President Bongbong Marcos. Ngayon, kung matatandaan nyo, mga kababayan, di ba, nung mga nakarang buwan, si Sara Duterte ang isa sa kinukuha bilang caretaker po ng ating bansa. Ngayon, hindi na po siya kasama. Kasi unang-una, kung titingnan po natin,
nung ginawa kasi siyang caretaker ni PBBM, iniwanan sa kanya pansamantala ang bansang Pilipinas, kung ano-ano po mga pinaggagawa nitong si Sara. Umattend siya sa rally ng kanyang tatay na kung saan pinapabagsak mga kababayan etong si PBBM at tinatawag na bangag. Ngayon, kung titingnan po natin mabuti, since wala dito si Sara Duterte, yan yung isang patunay mga kababayan na talagang unti-unti di umano na nawawala ang tiwala ng presidente dito po kay Sara Duterte sa kabila ng mga pinaggagawa niya na puro kapalpakan mga kababayan. Ano po, sabi pa dito, basahin pa natin. Eto pa daw mga kababayan. Ng gobyerno ng Pilipinas habang nasa Laos si President Bongbong Marcos para sa 44 and 45 Association of the Southeast Asia Nation or ASEAN Summit. Sabi pa dito, ayon kay Presidential Communication Office or PCO, si Secretary Cesar Chavez, bumuo ang Pangulo ng isang executive committee na kinabibilangan ni Bersamin, Remulla at Estrella. Matatandang si Vice President Sara Duterte ang itinakdang caretaker noong nakaraang biyahe ni Marcos. Idadaos ang ASEAN Summit sa October 8 hanggang 11. Dadalaw si President Marcos Jr. sa imbitasyon ni Laos Prime Minister Sonche Sipadon. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Ngayon kung titingnan po natin, eto na kaya yung isang patunay mga kababayan na unti-unti nang nawawala ang tiwala ng presidente kay Sara Duterte. Kasi nga naman, nung panahon na kinuha ni PBBM itong si Sara Duterte bilang caretaker ng ating bansa, ang ginawa ni Sara, saglip na gampanan niya yung pagiging caretaker ng bansang Pilipinas, ang ginawa niya, umattend siya sa rally ng tatay niya para pabagsakin etong si PBBM. Kaya nga kung matatandaan nyo, di ba nagkaroon ng one-on-one interview etong si Katunyeng dito po kay First Lady Liza Marcos. At doon lantarang sinabi ni First Lady Liza Marcos na ekis na po sa kanya etong si Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, eto pong si Sara Duterte, di umano umattend daw dun sa rally na pinababagsak ang presidente habang wala ang presidente sa bansang Pilipinas. Kumbaga, ang dating mga kababayan, ginawa na nga siyang caretaker ni PBBM, sinaksak niya papatalikod ang presidente mga kababayan. Kaya nga kung makikita nyo, ang sabi dito sa balitang ito, eto, basahin natin. BP Sara di itinalagang caretaker ng Pilipinas or ng Pinas habang nasa Laos PDR si BBM. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw, Manila, Philippines. Hindi kasama si Vice President Sara Duterte sa magiging caretaker ng Pilipinas habang nasa Lao PDR si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa 44 at 45 Asian Summit and related summit. Sa katunayan, sinabi ni Presidential Communication Office Acting Secretary Cesar Chavez na ang tatayong caretaker ng bansa ay sina Executive Secretary Locos Bersamin, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Sabi pa dito mga kababayan, si Bersamin ang tatayong chairman ng Committee of Caretakers. Sabi pa dito, kung makikita ninyo, matatandang isa si BP Sara sa mga tumayong caretaker ng bansa kapag ang Pangulo at nasa state official at working visit ito sa ibang bansa. Sabi pa dito, naging katambal at nanalo sa eleksyon 2022 sina Marcos at Duterte sa ilalim ng unit team bilang presidente at vice presidente. Itinalaga ni Marcos si Duterte bilang kalihim noong Department of Education or DepEd noong June 2022. Pero binitawan ni Duterte ang naturang posisyon nitong nakaraang Hunyo dahil umano sa pakikialam ni na Speaker Martin Romualdez. Yun po yung sabi dito. At ni House Committee Appropriation Chair Elizalde-Co. Itinanggay ni Ko ang naturang paratang ni BP Sara. Tinawag niya itong budol o panloloko. Inihayag ni BP Sara na hindi niya talaga kaibigan si Pangulong Bongbong Marcos. At nagkakilala lang sila noong nagtambal para sa 2022 presidential election. Ngayon kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, eto na yung isang patunay na talagang wala ng tiwala or nawawala na yung tiwala ni PBBM kay Sara Duterte. Kasi nga naman sa kabila ng pagmamalasakit at pagiging mabait ni PBBM kay Sara Duterte, puro hindi magaganda
yung ibinabalik nitong si Sara. Alam niyo mga kababayan, kung makikita nyo, di ba pasimpleng tumitira itong si Sara kay PBBM na kung saan tinatawag niyang manggagamit, tapos kung matatandaan nyo, nung umiinit yung issue ng pulburon, di ba isa si Sara sa pasimpleng tumitira sa presidente kahit hindi pinapansin ni PBBM. At lalo na mga kababayan, pagdating sa issue ng Pilipinas, isa po si Sara Duterte sa pinakatahimik. Pero pagkababati siya at magbibigay pugay sa China, isa po siya mga kababayan sa nangunguna na palakasin ang loob ng bansang China. Kaya hindi na rin katakataka kung bakit hindi siya kinuha ni PBBM bilang caretaker ng ating bansa dahil nasubukan na ng presidente yung ugali niya nung sinubukang gawin siyang caretaker. Saglip na magtrabaho siya bilang isang caretaker ng bansang Pilipinas, pumunta siya sa rally ng tatay niya para pabagsakin etong si PBBM. At deserve naman, mga kababayan, itong si Sara Duterte ang wag pagkatiwalaan ng presidente. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan sa hindi pagtalaga bilang caretaker ng Pilipinas dito po kay Sara Duterte ng ating presidente mga kababayan. Comment below na lamang po